Kailangan bang ulit-ulitin natin ang ating panalangin para tinggin tayo ng ating Panginoon? Ngayon po ay October 8, araw ng Miyerkules. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 11 verse 5 hanggang 13. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat humahanap. At binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano ba tayo magsisimula? Ang ating mabuting balita ay tungkol sa pagiging persistent sa ating panalangin. Kumbaga, pagiging makulit sa ating panalangin. At ang tanong nga ay, bakit ba natin kailangan kulitin ang ating Diyos sa panalangin? Hindi ba niya alam ang ating mga kahilingan bago pa natin ito ihingi sa Kanya? Ang totoo po ay alam na ng ating Diyos ang ating mga kahilingan o kung ano ang gusto nating ihingi sa Kanya. At ito ay ibibigay ng ating Panginoon sa atin kung ang hinihiling natin ay mabuti at kung ang motibo natin ay mabuti at hindi masama. At bakit naman kaya natin inuulit itong panalangin natin? Dahil ba kailangang suyuin natin ang Panginoon para ibigay niya ito sa atin? Ang sagot po dyan ay
hindi po natin sinusuyo ang ating Panginoon para ipagkaloob ang ating mga kahilingan sa panalangin. Paulit-ulit po tayo sa ating panalangin upang magkaroon tayo ng tunay o yung dependency sa English ba, na yung nabubuo yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag araw-araw nating hinihiling yon, parang mas lalong nagiging matibay ang ating pagtitiwala sa Kanya, at yung pinapakita natin na sa Kanya lang tayo umaasa at wala nang iba. Kaya yung paulit-ulit nating pananalangin ay nakakatulong sa ating sarili para mas lalong magtiwala sa ating Panginoon, at lagi tayong naka-depend sa Kanya. Doon napapractice yung ating pananampalataya sa Kanya. Parang katulad nga sa isang magsasaka na humihingi ng nananalangin ng ulan at hindi naman nagdadala ng payong. Kumbaga, kung malaki na yung pananampalataya ng isang magsasaka, kapag nanalangin siya ng ulan, ay magdadala na siya ng payong at bubuksan niya ito kasi alam niya na ipagkakaloob na sa Kanya ang kanyang kahilingan. At dito naman nabanggit, kung mapapansin nyo, yung sinasabi dito na kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Bakit kaya ganon? Anong kinalaman ng Espiritu Santo dun sa hinihiling? Kasi sa English, ang sinasabi dito, ay, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father from heaven give the good Spirit to them that ask Him? So, yung mabuting bagay na nakalagay dito sa Tagalog ay ang good gifts. At ang Espiritu Santo ay siya ang nagbibigay ng kaloob sa atin. Napakaraming kaloob ng Espiritu Santo. Kaya kung tayong mga ama na marunong magbigay ng mga mabubuting bagay sa ating mga anak, what more ang ating Amang nasa langit, ipagkakaloob niya ang Espiritu Santo kung saan nagbibigay ng mga maraming kaloob. Kasi ang mga physical o mga bagay ay pwede nating makuha yan na sa pamamagitan ng paghingi sa kapwa din natin o kaya sa pagtatrabaho natin. Pero yung kaloob ng Espiritu Santo ay siya lamang ang makapagbibigay nun, tulad ng mga kapayapaan ng puso at isip. Ang Espiritu lamang ang makapagbibigay nun sa atin. Yung pananampalataya, malaking pananampalataya, yung kapangyarihan para magpagaling ng may sakit, o kaya kapangyarihan para magpalayas ng mga inaalihan ng mga demonyo. Yan, nabanggit ko na ang kapangyarihan magpagaling, prophecy, at marami pang iba. Yan ay kaloob lamang ng Espiritu Santo. At yun nga, sinasabi dito, hindi natin sinusuyo ang ating Panginoon, kaya tayo nananalangin ng paulit-ulit
Sabi nga ni Saint Augustine, he is more ready to give than we are ready to receive. Kaya ang Diyos ay laging handa para magbigay sa atin. Pero ang tanong, tayo ba ay handa na natanggapin kung ano man ang ating hinihiling sa Kanya? Kapag isang beses ka lang humiling doon sa panalangin, parang parang hindi pa, baka hindi ka sigurado sa hinihingi mo na yon. Sabi nga sa James chapter 4 verse 3, bakit hindi ba binibigay ang kahilingan mo? Hindi ito binibigay dahil mali ang iyong motibo. Masama ang iyong motibo, kaya hindi ito pinagkakaloob ng Panginoon. Pero kung malinis at mabuti ang ating motibo sa mga hinihiling natin, lalong-lalo na kung ito ay kalooban ng Diyos, hilingin natin ito sa ating Panginoon. At dito parang may nakita akong isang picture sa internet. Paano kung itong kaibigan nito na sa kalagitnaan ng gabi or hating gabi ay kumatok dun sa kaibigan niya? Papaano kung itong kaibigan na to ay ang ating Panginoon, at sa kadiliman ng ating buhay ay kumakatok siya sa ating puso at paulit-ulit siyang nagpupumilit na pumasok sa ating puso? Ang tanong para sa atin, tatanggapin ba natin ang ating Panginoon? Yun lamang po mga kaibigan, mga kapatid. Kita-kita po tayo bukas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.